Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa dalawa nating kababayan. Unahin ko to si Giancarlo. Magandang araw po Kuya Pinong. Ask ko lang po kapag nakapasa na sa EPS topic exam at skill test, ilang buwan bago magka-approval sa account mo. Maraming salamat Kuya Pinong po. Pa-shoutout na rin po. Laking Caloocan pero dito na po kami naninirahan sa Cebu ngayon. Ingat po dyan. God bless. Salamat kabayan at shoutout sa iyo. Ang pagkakaalam ko ng approval ay 2 to 3 months ngayon. Sa amin noon ay 2016, 2 to 3 weeks, yun may approval na. Mabilis lang noon. Pero ngayon ay medyo matagal na. At pangalawa ay si Joseph Anthony Pasinabo. Baka sakalin matipuhan ako ng employer mo po Kuya Pinong, akalain mo mahilig pala sa J na name. Pa-shoutout po, next vlog mo po. God bless po. Salamat kabayan at shoutout sa iyo. Kukuha ang amo ko ng papalit sa akin ay medyo matagal pa mga kabayan, sa 2028 pa yung tapos ng kontrata ko. At doon pa lang siya kukuha ng tao. At ang video ko ngayon ay tungkol sa parating na registration. Wala pa namang sinasabi kung kailan talaga ang registration pero malapit na yun mga kabayan. Siguro mga pag hindi ngayong buwan mag-a-announce, baka next month, malapit na yan. At doon sa mga nag-iintay ng registration, ito yung masasabi ko dyan. Hindi ko naman kayo pinipigilan na mag-register para sa EPS topic exam ngayong darating na buwan or next month. Hindi ano yan. Kumbaga, magbibigay lang ako sa inyo ng babala o kaya advice. Kasi alam nyo na, balitang-balita na dito sa South Korea yung tungkol sa pagtaas ng passing grade sa EPS topic exam at pagdadagdag ng mga tanong sa skill test. Maghihigpit sila sa skill test lalo na sa interview. The Human Resource Development Service of Korea, which manages the inflow of all migrant workers, said it will place greater emphasis on speaking and listening comprehension skills and raise the minimum passing score on Korean language tests for all E9 visa applicants. People who have the E9 can work for small and mid-sized companies in South Korea. The tougher standards come as a report released by the HR organization said 48% of employers were dissatisfied with the Korean communication abilities of workers coming from abroad. Many employers complained that speaking and listening skills fell short of expectations, with workers failing to fully understand work-related orders and critical safety rules. In response, the agency raised the weight of interview scores to better assess speaking and overall comprehension abilities. It plans to add more questions on tool names and work instructions submitted by local industries to support faster on-site adaptation after arrival. It will also introduce in-depth safety-related questions to ensure applicants clearly understand what is needed to keep themselves and fellow workers safe before entering Korea. The agency then stressed it will raise the cutoff score for Korean language tests across all industries starting this year. The changes will apply to this year's evaluation and will be shared with 17 countries that send workers so applicants can prepare in advance. Along with tougher screening, the organization will expand Korean language training to help workers better adjust to their work environment after arrival. It is revising standard textbooks to reflect workplace needs, strengthening job-related expressions, and adding site photos and even pronunciation guides. The agency also plans to develop a field-focused Korean conversation book for all E9 workers. An agency official, meanwhile, said the selection system will be further refined to ensure safer workplaces and greater satisfaction for both employers and workers going forward. Ito pa isa, babasahin ko mga kabayan. HRD said the revision were based on findings from a survey last year, which found that 48.7% of Korean employers were dissatisfied with foreign workers' speaking skills. Ayun na. Dissatisfied yung halos kalahati ng mga company dito sa South Korea sa pagsasalita ng Korean language ng mga foreign worker. Among those who were dissatisfied, 48.9% cited difficulties in understanding work instruction, while 37% limited Korean proficiency hindered workers' ability to comprehend safety rules. To address those concerned, the agency said it has expanded the interview portion of the skill test.
Yun na, papalawakin na raw yung pagtatanong sa skill test. The number of question assessing comprehension of tools, names, and work instruction has also been increased. In-depth question focusing on workplace safety have also been added. Mahaba ito mga kabayan at basahin nyo lang yun dyan sa screen. Ayun na nga, nakapokus na sila sa interview. Kasi parang ang gusto nilang mangyari ng mga Korean employer dito, na pagdating nyo dito sa South Korea, kailangan kahit papaano ay nakakaintindi na kayo. Pag kinausap kayo, dapat ay nakakaintindi na kayo. Mag-focus kayo sa mga working vocabs, tapos yung mga tools tungkol sa trabaho. Yan talaga yung nila, yan talaga yung gusto nilang ma-improve ninyo sa pagsasalita ninyo. Alam nyo na nung nakaraan, di ba, may na-aksidente, may nasagi na Pinoy ng forklift. Kaya dyan sila naghihigpit eh. Saka sa amin nun talaga mga kabayan, sa totoo lang, halos lahat ng nakakarating dito sa South Korea ay kapag kinausap pagdating sa company hindi nakakasagot. Nakakaintindi ng konti pero mahirap talaga mga kabayan sumagot kapag kausap mo na yung mga Koreano. Siguro kahit siguro naman ngayon kung sakaling maipatupad nila yan yung pagtataas na yan ng score sa APS topic exam saka pagdadagdag ng mga tanong sa skill test, tingin ko pagdating dito medyo mahihirapan pa rin eh. Kasi alam niyo bakit? Iba kasi yung sa yung pag yung personal mo lang makakausap yung amo mo, may pagkakaiba talaga mga kabayan eh. Kaysa doon sa mga nag-i-interview sa skill test. Kasi ang mga Koreano mga kabayan, di sila pare-pareho ng sa pagsasalita. Meron kasing mga Korean dito, lalong-lalo na yung matatanda, halos kinakain na nila yung sinasabi nila. Hindi mo talaga halos maintindihan. Ang nga dito, kahit matagal na ako dito sa South Korea, kapag yung ibang Koreano ang kausap ko, yung parang kinakain yung sinasabi nila, hindi ko talaga maintindihan eh. Pero, meron naman talagang mga Korean na pulido talaga yung sinasabi nila kahit baguhan ka dito sa South Korea, maiintindihan mo talaga yung sinasabi niya kahit papano. Mga nag-aaral ng Korean language na gusto ng mag-register para sa darating na EPS topic exam ngayong taon, mas maganda na mag-focus kayo sa loob ng company, yung mga tools, working vocabs, tapos tungkol sa mga safety. Diyan talaga yung gusto nilang i-improve sa mga nag-a-apply dito sa South Korea, na gustong makapunta dito sa South Korea. At ito na nga, dun sa mga alanganin pa, dun sa mga kukunti pa lang ang alam, pag-isipan yung mabuti mga kabayan kung magre-register na kayo para sa EPS topic exam. Kasi hindi ko naman kayo pinapangunahan. Kumbaga paalala lang naman ito para sa akin kasi pagdating sa EPS topic exam, yung passing score, wala pa naman silang nilalabas kasi wala pang ang schedule ng registration. Siguro ang palagi ko mangyayari dito, nasa mga 150 yung passing grade. Tingin ko kayang-kaya nyo pa yan eh. Ang masaklap nito, pagdating sa interview, sa skill test, mahirap kasi kumbaga papahirapin nila ng konti kaysa dun sa nakaraan eh. Ganon yung mangyayari dyan. Kaya kung kayo ay alanganin pa at sa tingin nyo hindi pa kayo papasa, wag na muna. Kumbaga bigyan natin ng daan yung mga marami ng alam at mga matagal nang nag-aaral ng Korean language. Bigyan natin ng daan. Pagbigyan natin sila. Ngayon kung natapos na yung EPS topic exam, kasi yun eh. Kumbaga deserve nila yun. Doon sa mga marami ng alam, deserve nila na sila yung mag-take ng EPS topic exam kasi pero kung talagang gusto ninyo, kahit kukunti pa lang ang alam ninyo sa Korean language at nagkataon nga na natsambahan ninyo ang exam, pumasa kayo, pagdating sa skill test, ay bumagsak kayo. Pero, na-experience nyo na kung ano yung mga tinatanong sa skill test
At malamang kung mag-i-exam ulit kayo, 'di ba? Pumasa kayo sa exam. Pagdating sa skill test, bumagsak kayo, si back to zero kayo. Ang maganda nito, nalaman ninyo kung ano yung mga tinatanong sa skill test. Na-experience ninyo. Ngayon, kung mag-i-exam ulit kayo, tapos pumasa ulit kayo sa exam, pagdating ulit nyo ng skill test, syempre may idea na kayo kung ano yung mga tinatanong sa skill test. Kaya, ayun, maaaring pumasa na kayo. Kaya, nakadepende pa rin naman sa inyo yan. Kung susubukan ninyo, tuloy ninyo. Pero para sa akin, kung alanganin ka pa, wag muna munang ituloy. Hayaan nyo muna yung mga marami ng alam. Pero parang unfair nun dun sa mga nag-aaral pa lang ng Korean language, yung mga gustong makarating dito sa South Korea at naghihintay ng registration, parang unfair sa kanila, no? Pero wala tayong magagawa dyan, ganun talaga. Lahat nagbabago mga kabayan. Hindi natin alam, baka sa mga susunod na taon ay mas malaki pa yung pagbabago sa pag-apply dito sa South Korea. Baka marami nang babaguhin. Swerte na lang din yung mga naghihintay ng employer, swerte na rin sila. Kahit yung iba ay matagal nang naghihintay ng employer, swerte pa rin sila. At lalong swerte na yung mga nandito na South Korea katulad namin. Ganun talaga. Kumbaga ano lang, panapanahon lang yan, tapat-tapat lang yan. Pero para sa akin, kung talagang gusto ninyo, magagawa nyo ng paraan yan eh. Kahit papahirapin nila yung exam na yan, kahit papahirapin nila yung skill test na yan, kakayanin nyo yan. Basta determinado kayong makarating dito sa South Korea. Ganun na lang. Pahirapin nila ang exam, mag-aral kayo mabuti. Ganun lang talaga mga kabayan. Pag gusto, may paraan. Kahit pahirapin nila ang exam at interview sa skill test, kumbaga para sa inyo din naman yan. Para pagdating nyo dito sa South Korea ay hindi na kayo mahihirapan. Isa dyan yung pagpapalit ng E7-4 visa, yung for life ka na magtatrabaho dito at hindi na kayo mahihirapan sa pag-apply niya. Kasi mga kabayan, may exam din yung pagpapalit ng E7-4 visa dito. Saka dun sa mga binata at dalaga, kung kayo ay bihasa na agad sa pagsasalita ng Korean language pagdating nyo dito, siyempre, marunong na kayo makipag-usap. Kung kayo ay binata or dalaga, kumbaga halimbawa gusto mong manligaw, binata ka, gusto mong manligaw ng dalaga, Koreana, siyempre hindi ka na mahihirapan. At talagang bibilib pa sa iyo yung Koreana kasi magaling kang magsalita ng Korean language. Hintayin na lang natin yung resulta ng magiging exam ngayong taon at yung skill test. Antayin natin yung magiging resulta niyan kasi yung mga makaka-experience niyan ang mapagsasabi kung talagang mahirap. Pero dun sa mga marami ng alam, hindi na yan magiging mahirap para sa kanila. Kaya hintayin na lang natin. Saka kung gusto nila ay fluent talaga sa Korean, mahihirapan talaga. Mahirap maging fluent sa Korean kung yan ang gusto ng South Korea. Baka kukunting-kunti lang talaga ang papasa.